nung mga nakaraan, kahit saan lang po kami napasyal. Yun lang po kasi yung parang nakapagpawala ng stress natin dito, yung pagpasyal sa ibang lugar. Pero ngayon, nagtaas yung gasolina, nalilimitahan na po lahat. Nagtitipid na, hindi na ako naglalakwatsa. Mapa-esensyal o pamamasyal, ramdam ng maraming kababayang nakausap ng Omni News sa Little Manila sa Toronto ang epekto ng mataas na presyo ng gasolina. Nababawasan po yung aming mga groceries po. Then sa baon po ng anak ko. Kung hindi importante yung lakad ko, never mind, just stay home. Saka yung mga parties, gano'n. Talagang nililimitan ko yung lakad. Pero para sa ilan, hindi raw opsyon na limitahan ang pagmamaneho. Napaka-importante kasi itong sasakyan, essential, hindi lang sa trabaho ko kasi roving ako sa paghatid sa sundo sa mga bata. Patuloy pa rin kasi hindi pwedeng huminto. Alangan naman hindi naman pumasok yung mga anak ko. Alangan naman hindi rin ako makapagtrabaho. Sa Toronto, inaasahang tataas muli ang presyo ng gasolina Miyerkules sa patuloy na kaguluhan sa Middle East. At ayon sa isang ekonomista, hindi pa matutukoy sa ngayon kung hanggang kailan ang nakakalulang presyo ng gasolina. That will depend on how long the military operation will last, no, diyan sa Iran. The longer na nagtatagal po ito, the more na pasakit po yan sa bulsa nating lahat through higher prices ng petroleum. Martes, sinabi ng White House na mas patitindihin pa ng Amerika ang pressure sa Iran sa pamamagitan ng intense strikes. Ang Iran naman, tinapatan ito ng mga bagong atake sa Israel at Gulf countries at pinangakong ni 1 litro ng krudo. Hindi makakadaan sa Strait of Hormuz na dinadaluyan ng nasa 20% ng oil supply sa mundo. If Iran does anything to stop the flow of oil within the Strait of Hormuz, they will be hit by the United States of America 20 times harder than they have been hit thus far. Ayon sa CEO ng oil giant Aramco, isa raw ito sa mga pinakamalaking krisis sa oil and gas industry ng rehiyon na posibleng may malubhang epekto sa agrikultura, aviation at automotive sectors. I think you'll see it's going to be a short-term excursion. How good is our military, right? Amazing. How good? Short-term. Short-term. Matapos ang mga komento ni US President Donald Trump nitong Lunes, bumaba ang presyo ng krudo ngayong Martes matapos maitala ang highest level nito mula noong 2022, ang bahagyang pagbaba ng oil prices matapos i-anunsyo ng Iran ang kanilang bagong supreme leader. Ang mga Pinoy sa Toronto, kanya-kanyang diskarte na lamang sa walang kasiguraduhang dala ng presyo ng gasolina. Pag malapitan lang napupuntahan, hindi na. Maglalakad na lang po kami. Bike, ngayon especially this summer. Literal na po sa atin yung matipid talaga din kasi kailangan po natin mag-send sa Pinas din, sa pamilya. Teresa Redula, Omni News, Toronto.